good evening na mga idol. Dito na naman ako at dyan na naman kayo. Magandang gabi po mga idol. At ngayon po ang gabi ito ay ito na naman po ang ating pagchismisan. Pagchismisan. Mas magandang magchismisan tayo na ang salita ng Diyos ang ating pininilayan. Magbabasa po natin sa Marcos 7, mga talata 14 hanggang 23. Medyo mahaba siya. Ito po ay patungkol sa yun po bang ang nagpaparumi sa tao. No, kasi tinawag mo din ni Jesus yung mga tao at sinabihan yung mga tao na makinig kayo at unawaing mabuti ito. No? Unawaing mabuti. No, kasi doon sa mga sinabi niya ay medyo siyempre talinhaga. Yan, mga ganyan. Yung nagpaparumi. No, kasi nung kagabi, di ba, ang ating pinag-usapan ay tungkol doon sa paglilinis ng kamay bago kumain. No? Yun, di ba, yung nakaraan kagabi. No? Kaya ngayon naman, ito yung sinasabi natin na karugtong no, na ang nagpaparumi sa tao. Medyo talinhaga, siyempre talinhaga naman, laging talinhaga si Jesus. At pagdating sa kanyang mga alagad, sa kanya sinasabi yung bagay-bagay. No, at yun nga, nung habang umalis na yung mga tao, pumasok na sila sa bahay, ay nagtanong na yung kanyang mga alagad. Sinabihan pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, pati ba naman kayo hindi nyo nauunawaan? Yan. Kasi sa bandang huli ng Ebanghelyo na ito ay sinabi niya, makinig ang may pandinig. Yan, di ba? No, talinhaga pa rin. Kahit sa sinabi niya, dapat unawain mo mabuti yung kanyang sinabi. No, kasi doon nga sa Ebanghelyo ay sinasabi na hindi naman talaga ang nagpapanginig sa tao ay ang iyong kinakain. Di ba? Yan. Kasi nung panahon ni Jesus ay marami ang mga bawal-bawal, no, ng mga pagkain. No, kahit nga man din hanggang ngayon ay marami pa rin ang mga pinagbabawal, yung mga ano ba yan, mga kulay-pula, ganyan, mga basta sa ibang relihiyon, di ba, may mga bawal. No, kaya huwag kayong matakot kumain ng dinuguan. no, lahat ng nabibili sa palengke ay pwede nating kainin. No, kaya ito nga yung sinabi ni Jesus na lahat ng ang nagpaparumi nga sa tao ay hindi ang kinakain dahil yan ay lumalabas. No, inilalabas. Hindi naman yan pumapasok sa puso. No, di ba? Yun yung nagpaparumi sa tao ay ang mga sumusunod. No, di ba? Ano ang nagpaparumi sa tao? Yung pag nagmumura ka, no, pag nangangalunya ka, di ba? Kasi nandyan yan sa puso. Yan ang nagpaparumi. Kung nagnanakaw ka, yan yung nagpaparumi sa tao. Di ba? No? Hindi ka nga kumain ng dinuguan, hindi ka nga kumain ng ganitong sinasabing bawal, na sinasabing bawal kainin. No? Pero, nangangalunya ka naman. Di ba? Ikaw naman ay nangingiapit. Yun na rin yun. No, ikaw naman ay nagnanakaw. Ikaw naman ay nagmumura. O ikaw naman ay lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Di ba? Pumapatay ka. Hindi ka nga kumain ng dinuguan, pero pumatay ka naman. Di ba? Hindi ka nga kumain ng dinuguan, minura mo naman ang Diyos. Pati ang kanyang alagad. No? Kaya nga, no, ang nagpaparumi sa tao ay ang hindi ang pumapasok sa bunganga, kundi ang lumalabas. Yun ang nagpaparumi sa tao. Kung ano ang lumalabas. Dahil yan ay nanggaling sa puso. Diba? Patayin niya, makasalanan yan. Diba? No, kaya nga sabi natin ay huwag niyong patayin, kundi ikulong lang. Diba? Ang mga lahat ng mga nanakaw, huwag death penalty. Bawal yan. Masama yung death penalty. Ikulong lang. Ang lahat ng mapatunayan nagkasala, ikulong lang. Ang impeachment, pag napatunayan yan na totoo at yung mga ebidensya na ay totoo, ikulong lang. No? Huwag patayin, walang death penalty.
Ayaw yan ng Diyos. No? Malinaw. No? At kahit na ito, wala itong confidential fund. Ulit-ulitin natin yan lagi hanggang sa 2028 election. Lahat ng video natin, walang confidential fund. Siguradong malinis yan. Ang nagpaparumi sa tao ay ang mga lumalabas sa mga hindi ang mga pumapasok. Kahit na kumakain pa ng dinuguan niya, kahit kumain pa yan ng kung ano pang sinasabing mga bawal, ay siguradong walang confidential fund dyan. Sure yan. Kahit saan nyo hanapin, kung mayroon nga yan confidential fund, siguradong malinis yan. At wala rin niyang pinapatay. Sigurado yan. Di ba? At hindi yan din nagsasalita ng masama. Sigurado din yan. Hindi din yan nagsabi na pag namatay ako, ipapatay mo si ano dahil si ano pa papatay mo. Di ba? Hindi yan nagsasalita ng kasamaan. Sigurado yan. Kaya ito ay malinis. Kung mayroon man tayong mga pagkukulang, mga kasalanan, ay wala naman talagang banal. No? Pero hindi naman sa katulad nila na dapat ikulong. Sigurado yan mga idol. Maraming salamat mga kapatid. No? Kaya mas masarap pagchismisan ang salita ng Diyos. At ito ay naiugnay natin sa panahon natin ngayon. At naiugnay din natin sa ating sarili. No, kailangan kahit kumain tayo ng sinasabing bawal, pero hindi tayo gumagawa ng kasamaan. At yan din yung hamon sa akin. Paano ba ako magiging malinis? No? Paano ba ako magiging malinis? Yan ang hamon sa akin ng Diyos ngayon. Paano ba ako magiging malinis kahit kumain ako ng bawal? Sa akin din, maraming bawal sa aking balat. Pero kumakain ako. May mga bawal kasi siyempre yung mga kung meron tayong mga kati-kati sa katawan, di ba? Ay huwag natin kainin. Yan lang naman. No, pero ibig sabihin ay lahat ng nakakain, yan ay sinabi ng Diyos. Yan ay inilalabas. Ang masama, ang nagpapasama ay ang lumalabas sa bunganga. No, kaya ako din minsan, yun din yung hamon sa akin. Baka ako ay nakakasakit ng aking kapwa. No, minsan ako ay mapagpatol. Mapagpatol kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Ako ay mapagpatol. No, kaya alam yan ng Diyos kung paano ako naging makatotohanan. Hindi po pwedeng hindi ako mag-comment, lalo na kahit sa social media, hindi po pwedeng hindi ako mag-comment. May masama din akong sinasabi minsan, no, lumalabas sa puso. No, kaya yun, sana'y manatiling malinis ang aking puso. Sana naman ay magpatuloy ako na sikapin na hindi makapagsalita ng masama sa aking kapwa. Babay na po mga kapatid. Babay. Marami po salamat. At magandang gabi sa 28 election. Ulit-ulitin po natin yan. Marami po salamat.